Itong alon ay magpapalubog sa barko. Hindi na pwedeng umusad pa si Chen Hai. Malapit nang maubos ang langis. Ubos na naman. Muling magpapuno. Tiyak nang hindi na mapoprotektahan ang barko. Nabaliw ka na ba, pumunta pa sa madilim na agos? Kaming lahat ay mamamatay sa dagat. Pumunta sa timog silangan ang 3 milya. May isa pang daan patungo sa buhay. Mga daan patungo sa buhay ang mga bakanting haula. Ano ang gagamitin mo para magbayad ng utang? Nasa ospital pa ang asawa mo, naghihintay ng pera. Pero iyon ay nasa madilim na agos. Kapag pumasok ka, maaaring hindi ka na makalabas. Kaya't magpatuloy ka ng 3 milya. Pagdating sa gilid ng pagbabalik, bumaba na sa lambat. May tubig sa kanang bahagi, 7. Kung mag-vibrate pa, hindi na makakatayo ang tao. Narinig mo ba? Kung maglalaro ka, huwag isugal ang buhay ng buong barko. Hindi ako naglalaro. Ang hangin ay dumadampi mula sa hilagang kanluran. Ngunit ang tubig ay umaagos patungong timog silangan. May pagbabalik sa ilalim. Anong batayan mo para maging sigurado? Itong larawan ay nakuha ng tatay ko sa pamamagitan ng buhay niya. Gaano nakatagal yung lumang mapa ng tatay mo? Maaasahan pa ba yon? Ang dagat ay nagbabago pero ang pagbabalik ay hindi magulo. Ang mga alimango ay dumikit sa gilid ng pagbabalik para makaiwas sa hangin. Kung totoo man na may alimango, makakabawi tayo. Chen Hai, naghihintay pa ang asawa ko na magbayad ako. Alam kong natatakot ka. Kaya hindi kita pwedeng hayaan na umuwi nang walang laman ang bangka. Paano kung mali ang nakita mo? Kung mali, sabay tayong lulubog. Kung tama, mabubuhay ang bangkang ito. Kaliwa ang timon 15, ang harap ng bangka ay dapat nakadikit sa alon. Huwag hayaang bumaha ang alon sa gilid. Masyadong mataas ang pagtaas ng gauge ni Kuya Hai. Malapit nang sumabog ang lumang makina. Tatanungin ka ni Chen Hai isang huling beses. Totoo bang pasilangan-silangan? Sa silangan-silangan, bumalik ka na ngayon. Doon mo ibibigay ang buhay mo sa hangin. Dumating na ang alon, humawak ka ng mahigpit. Nakaangat ang bow ng bangka. Kung hindi, babaligtad tayo. Huwag bitawan ang timon, hawakan mo pa ng 1-0 segundo. Hintayin mong lumipas ang alon na ito. Magbabago ang tunog ng tubig. Naririnig mo kahit ang tunog ng tubig. Yung mga hindi nakakarinig, sila ang dapat matakot sa dagat na ito. Kung hindi tayo makabalik sa biyahe na ito, kahit maging multo, ikaw pa rin ang hahanapin ko. Talagang hindi na makakabalik. Wala ka ng pagkakataon na murahin ako kahit bilang multo. Naging itim ang tubig sa harap, parang may butas. Diyan talaga. Kung mabubuhay si Feng Hang, nasa kamay na ito. Parang nahahatak ang bangka ni Haije sa ilalim. Halos hindi na makontrol ang timon. Chen Hai, may oras pa bang bumalik? Huwag nang lumingon, sumunod sa tabi ng madilim na tubig. Kapag sumalungat ka, doon ka matutumba. Dapat talagang sigurado ka. Nasa kamay mo ang buhay ko. Naging mahina ang ingay ng tubig. Dumating na kaya. Huwag munang mag-relax. Yung alon pa rin sa ilalim ng barko, Lolo Su. Maghanda na ng unang kahon. Kung mapuno na, hindi nakakasya ang langis pabalik. Kaya hayaan na lang nitong punuin hanggang sa makabalik. Huwag kang magmadali, Junji. Hayaan mong dumikit ang hawla sa daloy ng tubig at lumubog. May tumama sa hawla sa ilalim ng tubig, Haije. Hindi tumama, mga alimango ang kumukuha ng paing. Ito ay hindi karaniwang daluyan ng tubig. Mengde, huwag kang pumikit. Kapag umangat ang hawla na ito, dapat mo itong tandaan habang buhay. May mali sa bigat ng hawla. Baka nahulog sa bahura. Hindi ito bahura, buhay ito. Dahan-dahan lang sa crane. Huwag masyadong hilahin ang lubid. Chen Hai, ano ba talaga ang nakita mo? Nakikita kong may pag-asa na si Feng Hang. Lumabas na, puno ng mga binti ang bibig ng hawla. Puno na talaga, puno na. Puno na talaga, puno na. Chen Hai, buhay pa tayo. Huwag munang sigaw, kontrolin muna ang crane. May crab pa na umaangat palabas. Mende, isara mo na ang takip. Hindi ito winged crab. Nandito na ang ipon mo para sa pangangalaga sa asawa mo. Kapatid, hindi ko dapat ikaw sinigawan kanina. Talagang nailigtas mo ako. Hindi lang ikaw ang nailigtas. Nailigtas din ang barko na ito. At nailigtas din ang asawa mo. Simula ngayon, ang tatay mo ay tatay ko na rin. Itong larawan, ako ang magbabantay para sa iyo. Sino mang mangahas na humipo, makakasagupa ako. Huwag masyadong humawak.
Sapat na ang tingin sa sulok na ito. Mas mahalaga ang larawang ito kaysa sa buhay ko. Sa hinaharap, may pagkain ako sa Fenghang. Kaya mayroon ka ring bahagi. Huwag kalimutan kung paano tayo nakaligtas ngayon. Tandaan mo, ang dagat ay nagbibigay ng daan sa buhay. Ang kondisyon ay dapat itong igalang. Mengday. Ang Fenghang ay ang pinakamalaking barko sa pantalan ngayon. Lahat ng mga boss sa tabi ni Chen Hai ay napapaligiran na. Yung mga alimango na in-order niya. Kailangan ng hotel. Ang kinikilala nila ay alimango, hindi tao. Hindi, ang kinikilala nila ay si Chen Hai. Mas mahalaga ang mga mata ni Xing kaysa sa makina. Yung mga mata na iyon ay mas mahalaga kaysa sa makina. Ang Fenghang ay ngayon ang pinakamalaking barko sa pantalan. Talagang mayabang. Talagang mayabang ang Ganshu. Ngayon, tanggapin ko lang ang sinuri ni Chen Hai. Akin ang barko. Isa lang siyang tagamasid. Pwede palitan ang barko. Ang makikita ni Kai ay ang kakayahan sa paningin. Hindi ang mga leather shoes. Kukunin ko na itong frame ni Chen Hai. Hindi ko nakuha noong nakaraan. Halos murahin ako ng boss. Tingnan muna ang kalidad. Huwag ilagay sa sasakyan ang hindi pasado. Ito ang pinakamalaking bangka ko. Nakaikot pa rin sila sa kanya. Ming Kai, kilala ang mga kargamento. Hindi kilala ang malaking barko. Iwanan mo sa akin ang kalahati, Chen Hai. Madali lang pag-usapan ang presyo. Yung malaking barko na pinaghirapan mo ng 3 taon. Ngayon, siya na ang background. Tumahimik ka at kunin mo ang bag. Chen Hai. Tapos ka na ba? May sinabi si Meng Dai sa harap ng lahat. 30,000 yuan na pondo para sa paghihiwalay. Kung kinuha mo na ang pera, bumaba ka na ngayon. Wala nang kinalaman sa iyo ang mga bagay ng Fenghang. Ngayon, huwag nang magtanong. Masyado bang mabagsik ang salitang ito? Ilang beses ka nang nilakad ni Chen Hai nitong 3 taon. Huwag ka nang magpanggap na mabuti. Kain niya ako, tumira siya sa akin. Hindi ko siya pinabayaan. Mendes, talagang mag-isip ka ng mabuti. Sabihin mo ng harap-harapan sa buong pantalan. Malinaw na ang lahat. Hindi na iyon yung sirang barko na dati. Pag-upgrade ng kagamitan. Pag-upgrade ng customer. Dapat din mag-upgrade ang tao. Chen Hai, lagi ka na lang nakatayo sa deck at tumitingin sa mga alon. Sobrang luma na yan. Naalala mo pa ba ang pangalan ng lumang barko 3 taon na ang nakalipas? Ano nga ang tawag doon? Huwag mong gamitin ang nakaraan para ipitin ako. Ang sirang bangka ay naalis na. Tawagin mo itong Fenghang, sinasabi mong masagana ang paglalayad. Nang pinalitan ang pangalan nito sa Fenghang. Sabi mo, ang bangkang ito ay may apelyido natin. Hindi dapat pabayaan ang nakaraan. Ngayon, ako ang may-ari, hindi ikaw. Kukunin ko ang 30,000. Pero tandaan mo, sa barko ng Wind Horizon na binili mo, walang kahit anong bagay na may apelyidong Chen. Huwag mo akong takutin ng dagat. Kahoy, huwag kang tumayo sa likod. Lumabas ka at magsalita. Kahoy, huwag kang magbaba ng ulo at ipakita ang mga bagay sa laha. Ito ang libro ni Xing na binigay ko sa'yo. Sa unang pahina nakasulat na matutong lumabas sa dagat. Mas mahalaga pa na matutong makitungo sa tao. Master, hindi ko sinasadyang itago ito sa'yo. Yes, huwag mong tawaging sobrang malapit. Ang kahoy ay lumapit dito sa akin. Hindi ako makakapunta, Master. Ming Tai sabi niya, sa susunod ang mga pain ay sa akin na mag-aalaga. Ang tao ay umaakyat sa mataas. Anong ginagawa mong pigilan siya? Kasama kanya sa hirap ng 3 taon. Dapat na siyang magkaroon ng kinabukasan. Master, alam kong mabuti ang loob mo sa akin. Pero hindi ako pwedeng magpakailan paman. Maghirap sa deck. Ngayon, ang panghuhuli ng alimango ay umaasa na sa malaking barko at kagamitan. Hindi lang ito nakabatay sa pakiramdam. Yung libro ng mga salita sa kamay mo ay akin. At ito rin ay mga natutunan ko. Sa loob ng 3 taon, pinakain siya ng Fenghang. Huwag mong gawing maganda ang sarili mo. Meng Defa. Ang pain ay hindi basta-basta na kopya mula sa mga salita. Kahoy, binuklat mo na ang huling pahina. Tingnan mo kung ano ang nakasulat. Ano ang nakasulat sa huling pahina, basahin mo. Bago ka matutong magpili ng pandagdag. Unang matutong magpahalaga sa dagat. Ituro mo ba ito sa kanya? Guro, ang nakababatang kapatid ko ay papasok sa paaralan. Wala na akong magagawa. Wala kang pagpipilian noon. Nagnakaw ka ba ng bagay ng iba? Chen Hai, huwag mong gawing masyadong kawawa ang sarili mo. May nakasulat na kasunduan siya sa akin. Mula ngayon, isa na siyang tao ng Fenghang.
Isang pirasong papel ang makakabili ng teknolohiya. Ngunit hindi nito mabibili ang konsensya. Muto, tumayo ka doon ngayon. Hindi na kita tatawaging estudyante. Master ko na ako. Nakapirma na ako. Chen-hai, nakita mo ba? Siya ang pumili. Ito ang unang bagay na binigay ko sa'yo. Noong sumakay ka sa barko, ibigay mo rin kay Hai ngayon. Huwag mo na ibalik sa akin. Kapag tunay kang nakasalamuhan ng unos, ikaw ang magpapalakas sa sarili mong loob. Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging master. Kapag nakuha mo na ang pera, umalis ka na. Huwag magpakitang mayabang sa pintuan ng Feng Hang. Kunin niyo na ang Feng Hang. Tandaan mo, hindi kinamkam ang pagkain sa dagat. Dali, pumunta ka sa ospital, Haizi. Kakatapos lang bumagsak ang nanay mo. Bumalik ka agad, kanina nahulog ang nanay mo sa loob ng bahay. Tita Wang, huwag muna siyang galawin. Tumawag ka ng emergency, tulungan natin siya. Darating na ako, agad. Tinatawag ka niya palagi sa pangalan. Napakaputla ng mukha niya. Bumalik ako 3 minuto na. Huwag kang tumawag. Naririnig mo ba ako? Bakit ka pawis na pawis, Haizi? Wala akong masyadong problema, medyo nahihilo lang ako. Ngayon, napakaputla mo pa, huwag kang magpanggap. Huwag ka nang magpanggap na okay pa ang mukha mo. Huwag ka nang magpanggap na maputi pa ang mukha mo. Sabi ni Tiawang na nadapa ka. Dadalhin kita sa ospital. Huwag kang gumastos sa mahal na ospital na yan. Huwag mong alalahanin ang pera. Tunay na walang masamang nangyari kay Haizi Mami. Sino ang nananakit sa'yo? Walang nananakit sa akin. Tumingin ka sa akin, huwag kang pumikit. Kukunin ko ang mga dokumento at medical card. Umupo ka lang, huwag kang gumalaw. Nasa itaas na bahagi ng drawer ang listahan. Kaya ni Mama na maglakad. Malapit na, hawakan mo siya ng maayos. Tanong ni Mama sa dibdib. Huwag kang matakot, nandito ako. Hawakan mo ang kamay ko. Si Chen-hai, mas maputla na siya at malamig ang kamay. Nanay, huwag mo akong takutin. Tita Wang, yakapin mo siya pababa. Hindi pwede, hintayin ang mga paramedic. Mga kamag-anak, lumayo kayo. Sukatin muna ang dugo. Masyadong mababa ang presyon ng dugo. Ihanda ang stretcher. Ihanda ang stretcher. Doktor, kanina lang ay maisakit ang nanay ko. Kanina ay gising pa siya. Ngayon, hindi na siya magising. Sumakay na, huwag magpuyat sa pag-inom ng oxygen habang nasa biyahe. Sumama ang kamag-anak. Isang kamag-anak lang ang sasakay. Sasakay na ako. Nandito lang ako, huwag matakot. Hinding-hindi ako bibitaw. Dinala ang pasyente sa emergency room. Maghintay ang kamag-anak sa labas. May masamang mangyari sa doktor. Kailangan munang iligtas siya. Ihanda ang ihis monitoring. Huminto ka, tatawagin ka ng doktor. Gaano nakatagal siyang nandyan? Ilang minuto pa lang. Huwag kang nakatayo lang. Umupo ka, nanginginig na ang mga binti mo. Hindi ako makaupo. May pera dito, basta lumabas lang ang doktor. Ibabayad ko ang pera para iligtas siya. Huwag kang magpanik. Mas mag-aalala ang nanay mo kapag nag-alala ka. Nandyan ba ang pamilya? Nandito kami. Doktor, kamusta ang nanay ko? Nakuha na siya pansamantala. Ngunit delikado ang sitwasyon. Matagal na ang problema sa puso niya. Kailangan ng agad na suriin para sa operasyon. Hindi na pwedeng ipagpaliban. Kailangan ninyong maghanda sa isip. Doktor, hindi ba't kapag natapos na ang reskusitasyon, ayos na? Hindi, ang reskusitasyon ay para lang mapanatili ang buhay. Ang tunay na problema ay nasa loob pa. Kung hindi maayos ang operasyon sa loob ng 7 araw, maaaring bumagsak muli anumang oras. At mas delikado ang susunod na pagkakataon. Kailangan ng humigit kumulang 500,000. Mga paunang pagsusuri sa ospital. Kailangan munang bayaran ang deposito sa operasyon. 50,000. Pwede bang unahin ng doktor na iligtas ang tao? Gagawin ko ang lahat para makabayad agad. Susunod kami sa proseso at gagawin ang makakaya namin para mailigtas. Naririnig mo ba ang 50,000? Ito ay para sa buhay. Pupunta muna ako para makalikom. Gagawin ko ang lahat para makuha ito. Doktor, mayroon lang akong 30,000 ngayon. Ako na ang bahala mag-ipon pa. Pwede bang mauna na ang operasyon? Magpa-assess muna sa Lydia Clinic. Kailangang mapunan agad ang kulang na bayad. Sa loob ng 7 araw ang pinakahuli. Kailangan maging handa ang pamilya.
Huwag ipagpaliban hanggang sa huli. 7 araw na doktor. 7 araw. Ano ang mangyayari pagkatapos ng 7 araw? Hindi ito pagkatapos ng 7 araw. Sa loob ng 7 araw na ito, anumang oras ay pwedeng mangyari ang masama. Kailangan kong maging tuwiran, huwag magpaliban. Narinig mo ba, Haizi? Talagang hindi na niya kayang maghintay ng matagal. Huwag mo nang palampasin pa. Tita Wang, bantayan mo muna si nanay. Aalis ako para maghanap ng paraan. Saan ka pupunta? 50,000 hindi yan maliit na halaga. Pero hindi ako pwedeng manatili dito at maghintay na may masamang mangyari. Unang pupuntahan ko ang window para bayaran ang lahat ng kaya kong bayaran. Una, ayusin mo siya. 30,000 ay para sa paunang lunas at pagsusuri lamang. Malayo pa ang kulang para sa deposito ng operasyon. Gaano pa ang kulang? Pwede bang magdagdag ako bukas? Kailangan ng pamilya na maghanda ng 500,000. Mas mabilis, mas mabuti, huwag magpaliban. Haizi, mayroon pa akong kaunti dito. Hindi mo pwedeng kunin ang perang ito. Ito ay para sa aking pagreretiro. Ngayon hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ito. Tinutulungan ng iyong ina ang anak ko. Ngayon, iligtas mo muna siya. Babayaran kita sa hinaharap. Tita Wang, hindi ko maaring hayaan na ilabas mo ang lahat ng iyong ipon. Kung kilala mo pa rin ako bilang tiya mo, huwag ka nang pigilan. Nasa harap ang buhay. Nasa likod ang pera. Dalhin mo na, ibigay mo na. Huwag mong hayaang maghintay ang nanay mo. Huwag mong hayaang maghintay kahit 1 segundo. Huwag mo nang itulak pa, ha? Hindi pa rin ito sapat ba? Malayo pa. Kailangan munang magpa-ospital para sa pagsusuri. Hindi ito sapat para sa susunod. Hindi ma-schedule ang operasyon. Chen Hai, huwag kang magmukhang nakakatakot. Wala akong problema. Sa tingin ko, masyadong mababaw ang perang ito. Masyadong mababaw ang tulong para makaligtas. Maaari ba akong pumasok at makita siya? Huwag magtagal. Hindi pa ligtas ang pasyente. Nanay, naibigay ko na ang pera, huwag kang mag-alala. Mag-iisip ako ng paraan. Babayaran ko ang natitira, hintayin mo ako. Huwag kang matakot. Haizi, meron ka bang pwedeng humutang? Magtatanong ako sa kamag-anak. Lahat ng pwedeng humiram ay sobrang bagal, 7. Hindi makakaitim si Shi 7 araw. Sino ang gusto mong hanapin? Kilala ko yung pwedeng agad magbigay. Isa lang ang tao na may pera. Pero ayaw kong hanapin siya. Pupunta ka ba kay Meng Defa? Kakaalis lang niya sa'yo sa barko. Hindi siya manghihiram. Alam ko, pero may utang siya sa akin na higit sa 3,000. Utang niya sa akin ang 3 taon ng buhay. Ngayon, hindi na makapaghintay ang nanay ko. Kailangan kong humingi sa kanya ng tulong at magpakumbaba. Hindi ka na dapat magtiis sa ganong sitwasyon. Kaya ko ito, basta't mabuhay ang nanay ko. Isipin mo munang mabuti. Naisip ko na, Tita Wang. Bantayan mo siya. Pupunta ako sa Dalian. Kailangan kong makuha ang pera ngayong gabi. Ano man ang gawin, kailangan ko ito. Bumalik na si Chen Hai. Nakatayo sa ilalim ng hagdang ng bangka. Papasukin niya. Gusto kong makita kung ano pa ang sasabihin niya. Meng Defei, magpapasurgery ang nanay ko. Gusto kong humiram ng pera. Gusto kong umutang. Kakatanggap lang ng 30,000, manghihiram na naman. Akala mo ba ay charity ang Feng Hang? Sabi ng doktor, kailangan ng operasyon sa loob ng 7 araw. Kailangan ng 500,000. Gagawa ako ng promissory note ngayon. Babayaran ko ang pera. Pakiusap, pautangin mo ako ng pera para sa buhay ko. Ngayon mo lang alam na kailangan mo ako. Kanina sa pantalan, hindi ba't matigas? Kahit gaano pa katigas, kailangan kong iligtas ang nanay ko. Tinatanggap ko ang nangyari sa pantalan. Pero hindi makapaghintay ang nanay ko. Kung kailangan ng interes o collateral, pipirma ako. Ang kailangan ay 500,000. Hindi 30,000. Ano ang ibabayad mo? Kukunin mo ba ang mga mata mong parang nakatingin sa tubig? Ibabayad ko ang buhay ko. Walang bawas. Ang Feng Hang ay umaasa sa kagamitan, hindi sa iyo. Chen Hai, wala kang halaga sa barkong ito. 3 taon na ang nakalipas, wala ako kay Mengde. Hindi ka pa nga makakatagal hanggang ngayon sa barkong ito. Huwag mo nang dalhin ang lumamong usapan para takutin ako. Ayoko niyan. Magpapahiram ka man o hindi. Pwede akong magpahiram.
Pero kailangan ko munang makita kung tunay kang masunurin. Anong ibig mong sabihin? Lumabas ka sa deck para magpahinga ngayong gabi. Huwag mo akong pahirapan sa harap ng lahat. Nang dahil sa iyo, napalambot ako. Kaya't magpapasya ako. Huwag kang magpanggap na kawawa dito. Meng Dehua, huwag kang masyadong lumabis. Kung sa tingin mo labis na, umalis ka na at maghintay sa ospital para sa nanay mo. Babayaran mo ako sa daan. Ngayon, kailangan ko lang ng pera agad. Huwag magmadali. Niel ka ng maayos. Hayaan mong makita nila. Kung talagang karapat dapat ka sa 500,000. Tumigil ka, sino ang nag-utos sa kanya? Longje, paano ka nandito? Kung hindi ako dumating, akala mo ba talaga ay kaya mong tapakan ang tao? Chen Hai, tumayo ka. Ako na ang bahala sa perang ito. Tumayo si Chen Hai. Huwag ka nang makialam sa mga bagay ng kapatid na Long. Ang pagpilit sa tao sa bangka ay tinatawag ding bagay ng pamilya. Magsimula ka na, Haije. Kapatid na Long, gusto ko lang manghiram ng pera para sa nanay ko. 500,000 para sa operasyon sa loob ng 7 araw. Maaari akong magsulat ng utang. Magsimula sa dagat pero may kapalit na buhay. Ngayon, wala na siyang bangka. Ano ang gagamitin niya para lumayo sa dagat? Wala siyang bangka. Hindi ibig sabihin na wala siyang kakayahan. Nag-invest ako hindi dahil sa kung sino ang lumuluhod, kundi kung sino ang makakakuha ng pera mula sa dagat. Huwag kang magpaloko sa kanya, Longje. Yung mga lumamong karanasan ay lipas na sa panahon. Kung lipas man, kita tayo sa dagat. Paano mo balak magtapon? May isang lumang barko sa abandonadong pantalan. Depende na lang sa'yo kung kaya mong buhayin. Kahit sirang barko, gusto pa rin makipagkumpetensya sa Feng Hang. Basta makalabas lang sa dagat. May pagkakataon ako. Chen Hai, akala mo ba talaga na ang isang sirang bangka ay makakabangon? Sira ba o hindi? Hindi ito nakasalalay sa anyo, kundi sa kung sino ang nagmamaneho. Hindi naghihintay ang oras ng pag-alis. Ngayon ay titingnan ang bangka, bukas ay titingnan ang kapalaran. 10 taon na itong hindi nakalayo sa dagat. Ang lumang balangkas ay hindi pa rin natutunaw. Ang crane ay laging malamig at tumutulo. Kung gusto mong patakbuhin ito, kailangan mong ayusin ito ng todo. Kung maayos, ayos lang. Ang kinakatakutan ay walang barko. Bigyan kita ng isang gabi. Tama bang tanggapin mo? Hindi kayang i-handle ng crane ang sobrang bigat. Talagang ang puno ng hawla ay babagsak. Punan muna ang selyo ng malamig na bodega. Hindi na kailangang magtagal. Ang tanging layunin ay makabalik ng buhay sa daungan. Hindi ka naman nagpipilit, di ba? Ang pagpipilit ay hindi makakapagligtas ng tao. Maaaring ayusin ang barko. Makakaalis tayo bukas ng umaga. Ako ang magbabayad sa pag-aayos ng barko. Ako ang magbibigay ng langis. Babalik sa daungan ayon sa proporsyon. Hindi ako gusto ng libre. Ang kailangan ko ay oras. Kaya't ipagpalit ang kakayahan sa dagat para sa oras. Kailangan mong pumunta sa Devil's Triangle. Doon may mga asul na hari ng alimango. Nakatag na iyon ng tatay ko. May 7 ang nanay mo ng 7 araw. Hahayaan mong tumaya ka sa linyang ito. Hindi ito tungkol sa pagtaya o hindi. Kasi wala na akong ibang pagpipilian. Sasabihin ko na agad, ang Triangle of Evil ay hindi biro. Alam ko yun kaya personal kong pinuntahan. Kaya huwag ka nang tumayo. Gisingin ang bakal bago magliwanag. Unahin ang pag-angat ng makina, pagkatapos ay ang malamig na silid. Sa huli, suriin ang makina. Kapatid Hai, ano ang magagawa ko? Makipag-ayos kay Laoksu para sa base ng makina. Huwag matakot sa dumi o sa bagal. Kung mabagal ang trabahong ito, walang pag-asang makaalis bukas ng umaga. Huwag nang mag-aksaya ng kahit 1 segundo. Huwag masyadong itulak ang makina. Kapag pumasok sa agos, dapat mas maingat. Kung makakapagtagal ng kalahating araw, sapat na iyon. Hindi tayo natutulog sa dagat. Kaya ba talagang makabalik ng barkong ito, Haije? Makakabalik ba ang barko? Natatakot ba ang nagmamaneho ng barko? Masarap ang lasa. Ngunit kulang ang dami, masyadong matagal. Sapat na ang 20 na basket, huwag maging sakim. Kung sakim, magiging magulo. Nakagising si nanay ni Haizi sandali. Pero nakatulog ulit. Sabi ng doktor, kailangan madaliin. Nandyan si Tiawang para bantayan siya. Bukas, dadalhin ko ang pera mula sa dagat. Si Haije ay talagang nagising na. Makakalakad, pero huwag masyadong magpumilit. Sa madilim na agos,
Isang pagkakamali at hindi ka na makababalik. Nakaayos na ang mga langis. Nasa iyo na ang natitira. Pumunta sa Devil's Triangle. Sinabi ni Dr. Hai na lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Maaaring mas maiksi pa sa 7 araw ang oras. Sa kalagayan niya ngayon, mas maganda kung maipon niya ang pera pang operasyon sa loob ng 5 araw. Alam ko na ang 5 araw. Huwag magpanggap bumalik kang buhay. Babalik ako na may pera. At babalik din akong buhay. Sundin ang planong ito. Ngayon, hayaan siyang makita ng Feng Hang-ang. Kung ano ang ibig sabihin ng malaking barko. Ang mga ito ay tala lamang ni Meng Yu. Karaniwang tinitingnan ng guro ang kondisyon ng dagat at nag-aayos. Huwag siyang tawaging guro palagi. Ngayon, wala na siyang kahit isang barko. Nakahanda na ang pain at sonar ni Meng Dai. Ngayon, patunayan ko na walang Chen Hai. Ang Dangyangyu ay puno pa rin ng karga. Bawal dagdagan ang pain. Lahat ng galaw ng lambat ay ayon sa aking utos. Walang sinuman ang pinapayagang maging sakim at kumilos ng walang pahintulot. Ang Devil's Triangle ay may malalakas na alon ngayon. Kung hindi natin kaya, ang pagbabalik ay hindi kahiya-hiya. Ang pag-atras ay hindi makakapagligtas sa aking ina. Tanging ang pag-usad ang may buhay. Naghihintay ako sa pantalan na makauwi kang ligtas. Huwag mong itapon ang buhay mo sa dagat. Siguradong babalik ka. Kahit isang sirang bangka, nakakasabay pa. Sa parehong araw na lumabas ako, ang direksyon na pinuntahan nila, parang hindi ordinaryong bahagi ng dagat. Umalis ang wind and snow. Talagang buhay ang kapalit ng pera sa biyahe na ito. Hindi tama ang kulay ng tubig sa harap. May madilim na agos sa gilid. Huwag munang pumasok sa gitna. Dadaan sa gilid para subukan ang lalim ng tubig. Talagang papunta na sa pintuan ng kamatayan. Gusto lang niyang magtagal sa buhay. Haije, talagang may mga alimango dito. Meron, pero kailangan munang makapasok ng buhay. Nahatak ang bangka sa ilalim. May madilim na agos sa likod ng bangka. Baka magpabaligtad pa ito. Huwag sumunod dito. Ihilig ang bow sa kaliwang bahagi. Ito ay panlabas na suntok lamang. Dito sa loob ang tunay na bagay. Walang reaksyon ang unang batch na inilagay ni Meng Yan. Imposible, ganito talaga nakasulat sa formula. Hindi lang formula ang tinitingnan ng guro sa pangkaraniwang panahon. Tinitingnan din niya ang tide at level ng tubig. Tumahimik ka, huwag magpalakas ng ibang tao. May isang vortex sa harap ni Haije. Pumasok pa tayo sa loob. Diretso tayong madadala sa likod ng bangka. Walang gagalaw. Hintayin niyo akong makahanap ng daan. Nahanap ko, may marka ng tatay ko sa pintuang ito. Nasaan ang pintuan sa larawan? Wala akong nakitang buhay na tubig. Kapatid na Hai, hindi ba ang pinto ay nasa tabi ng butas? Hindi sa tabi. Dadaan ito sa gilid nito. Hindi ang barkong Feng Hang ang dadaan dito. Hindi nito kakayanin ang ganoong kalapit. Kung masyadong malayo, madadawit ito. Kailangan malapit para may reverse tugboat. Sasunod ako sa iyo. Pero huwag kang biglang magsabi na isara ang mga mata. Si Laoxu ay nagmamaneho ng maayos. Si Akyang ay tumitingin sa steel cable. Kahit sino ang sumigaw, huwag mag-relax. Pumasok sa reverse door. Ang steel cable ay nangginginig. Ang crane ay malapit ng bumigay. Kung ang barko ay matutumba ng kahit 1 pulgada pa. Huwag bumalik sa direksyon, hawakan ito ng 3 segundo. Ngayon na. Sumunod ka dito. Wind and snow. Akala ko kanina, dito na ako matatapos. Napakatahimik ng tubig. Tahimik na parang hindi buhay ang dagat. Mas tahimik, mas nangangahulugan na may nakadagan sa ilalim. Mailiwanag ba sa ilalim ng tubig? Handa na ang panghuli. Nakarating na tayo. Stable na ang lasa, huwag magdadagdag ng pampalasa. Dapat sundin ang orihinal na dami. Ilalagay ang lahat ng 20 na kawali. Hindi ganoon kalaki ang kapasidad ng barko. Magpapadala lang sa gilid ng agos. Huwag masyadong makasarili. Kung masaya o hindi, nakasalalay sa gabing ito. Kung hindi masaya si Haiji ngayong gabi, wala nang paraan para sa operasyon ng nanay ko. Sa unang kulungan, huwag babasagin ang tubig sa ilalim ng puting linya. Kaya ni Jun. Pero huwag magpuwersa ng tuloy-tuloy. Pang-5 dragon. Magkahiwalay ng 1 metro. Hayaan mong sumabog ang lasa. Naiintindihan, ngayong gabi ay makikipaglaban ako sa dagat na ito. Gumising ang nanay mo sandali. Tawag siya sa'yo palagi.
Huwag kang magpakabaliw para sa nanay. Nanay, nandito lang ako sa malapit na dagat. Babalik ka rin agad. Ipagpatuloy mo lang ang pagtapon, huwag siyang hayaang maghintay ng walang kabuluhan. Ito ay ibinigay ng nanay mo. Sabi niya, ang tao na umaalis sa dagat ay may pangarap. Lahat ng 20 kulungan ay naibaba na. Ano ang susunod na hakbang? Maghintay. Maghintay na sagutin tayo ng dagat. Naggalaw. Kuya Hay, yung anting-anting na hawla gumalaw. Huwag munang agawin ang crane, dahan-dahang tumaas at tingnan ang timbang. Hindi magaan ang timbang na ito. Maaaring nakapreno talaga ang kalakal. Maaaring talagang ang nakapreno ang kalakal. Mali ang pagkakalubog nitong hawla. Huwag sabihin na nakabitin ang mga bato sa ilalim ng dagat. Hindi ito bato. Ang mga bato ay hindi gumagalaw kasama ng agos ng tubig. Baka may liwanag sa ilalim ng tubig. Panatilihin ang unang lambat, malapit na itong maglabas ng tubig. Puno na, Kuya Hay. Talagang puno ang lambat. Naglayag ako ng buong buhay ko. Hindi ko pa nakikita itong klase ng kalakal. Inay. Nakuha na ang unang bayad sa operasyon. Huwag magkamaling hawakan, hindi pwedeng matanggal ang aktibidad. Naggalaw na rin ang ikalawang kahon. At mas mabigat pa kaysa sa una. Huwag ihinto ang crane. Sundan ang pagkakasunod-sunod sa pag-angat. Huwag hayaang magkabaluktot ang mga kawad. Sigurado bang hindi tatama lahat si Kuya Hay? Mas mabigat pa ito kaysa kanina. Huwag mong hayaang mamatay ang crane. Puna naman, hindi ito swerte. Buong dagat ang nagbibigay ng kargamento. Huwag munang sumigaw, magpahinga muna. Sa punong kahon, ang pinakadelikado ay ang pagbagsak ng buhay. Hindi na kasya ang malamig na bodega ni Haije. Masyadong mabilis ang pagbaba ng linya ng tubig ng barko. Kahit gaano pa ito kabilis, huwag isakripisyo ang buhay. Kumpletuhin ang pagkakasunod-sunod. Dapat bumalik bago mag-overload. Isa na lang ang natitira. Sapat na, may pag-asa na si nanay. Kung hindi tayo aalis, isang malaking alon ang magiging problema. Kunin ang mga buoy at bumalik sa malamig na silid. Handa na si Longjie na ibenta ang mga produkto. Magkano? 20 na lalagyan, lahat ay puno. Tama, nakuha na natin ang pera, Haije. Magsasabog ang pier ngayon. Huwag munang magbigay ng presyo. Buksan ang bodega at tingnan ang mga produkto. Hindi pa nawawala ang aktibidad. Walang nakakita ng kargamentong ito sa buong daungan. Talagang mahalaga si Haije. Lahat ng laki at kulay ay mga dekalidad na produkto. Lahat ay dekalidad. Isang buong barko ang nakapak. Sino mang makakapag-transfer agad ng pera, siya ang kukuha ng karga. Kukunin ko ang buong barko sa halagang 6 milyon. Magpadala na agad. Makakatanggap tayo ng 6 milyon ngayon. Para sa pera ng operasyon mo, sapat na. Itong batang ito ay galing sa dagat. At naibalik ang buhay niya. Sapat na ba ang pera? Sapat na, ayusin na ang operasyon. Maghanda na agad. Naghihintay ang pamilya sa labas para sa balita. Nanay, kapag dumating na ang pera, kailangan mong magpakatatag. Halikayo, umupo ka muna, Haizi. Nakatayo ka na buong araw. Nasa loob ang nanay ko. Hindi ako makaupo. Hindi magiging maikli ang oras ng operasyon. Kung sakaling lumala ang sitwasyon, lalabas kami para magbigay ng abiso. Alam niya na nakuha mo na ang pera. Kaya mo yan. Uminom ka ng isang lagok. Hindi ka tumigil mula nang bumalik ka mula sa dagat. Natatakot akong sa isang kisap mata. Lalabas ang doktor para magbigay ng masamang balita. Naghihintay siya na maibalik ko ang pera. Kailangan ko ring maghintay na lumabas siya. Doktor, anong nangyari sa nanay ko? Katatapos lang ng pagbabago sa presyon ng dugo. Nasa proseso kami. Hindi pa ito ang pinakamasama. Ano pa ang kailangan kong pirmahan? Ano mang bagay basta't kailangan ng dugo. Hindi pa ngayon. Hintayin mo ang abiso. Huwag pumasok para hindi maapektuhan ang operasyon. Haizi, magstay ka lang. Nasa proseso pa ang doktor ng pagligtas. Sa ngayon, matagumpay ang operasyon. Kailangan pa rin ang obserbasyon sa bandang huli.
Sa ngayon, matagumpay. Buhay pa ang nanay ko, di ba? Sa ngayon, mukhang nailigtas siya mula sa kamatayan. Haizi, nailigtas na ang nanay mo. Huling batch ni Meng Dai ay walang laman din. Hindi tama ang agos ngayon. Hindi ito problema sa formula. Pero itong dagat na ito, hindi naman ganito ang paglalagay ng lambat ng guro dati. Huwag nang banggitin na siya ay dumating. Ang laki ng barko. Paano ito babalik na walang laman? Ano bang tinitingnan? Trial run lang yan. Sino ang nagsabi na dapat puno ang bawat biyahe? Magbigay daan, puno ang refrigerated. Huwag harangan ang crane. Wow! Maluwag ang malaking bangka. Puno ang maliit na bangka. Kakaiba ang pier na ito ngayon. Chen Hai. Swerte ka lang na nakatagpo ng grupo ng alimango. Minsan lang may swerte sa dagat. Hindi ka magkakaroon ng 20 beses na swerte. Dati, sinasabi pa nilang nakasalalay sa kagamitan. Ngayon, walang nakuha na alimango ang kagamitan. Meng Dai, bakit hindi natin suriin ang kondisyon ng dagat? Suriin ang anong kondisyon? Sa susunod, dagdagan ang pang-akit. Hindi ako naniniwala na hindi natin ito makukuha. Chen Hai, ako na ang unang mag-aasikaso dito. Ikaw na ang magtakda ng presyo. Huwag naman, may mga bisita akong naghihintay sa hotel. Bigyan mo ako ng kalahati. Suriin ang aktibidad bago mag-order. Walang sinuman ang dapat lumampas sa linya. Chen Hai, ikaw ang personal na kumuha ng kargamentong ito. Nasa tuktok pa rin ang 20 cage na aktibidad sa Devil's Delta. Nakita ko na itong si Liu Dai talagang maganda. Noon, bumili ako ng Feng Hang No. Dahil si Chen Hai ay nasa barko. Maaaring unahin ang pagsusuri ng mga kalakal ni Liu. Ngunit ang pagkakasunod-sunod ay ayon sa patakaran. Kung may mga kalakal, maaari pang sumunod sa patakaran. Ito ang dahilan kung bakit parang tao na maaasahan sa pangmatagalang pakikipagtulungan. Itong batch ay susundin ko muna ang iyong mga patakaran. Kung pumasa ang pagsusuri ng mga kalakal, mag-iiwan ako sa iyo ng isang tiyak na dami. Liu, matagal na tayong nagtutulungan. Hindi ka dapat maapektuhan ng isang kargamento. Ang binili ko ay matatag na kalakal, hindi basta-basta. Kapag may kargamento si Chen Hai, ipaalam mo sa akin agad. Sa susunod na paglalayag, tiyak na ibabalik ko ang kargamento. Meng, mas marami ang kargamento ngayon, kalahati na higit. Kahit kaunti, walang reaksyon. Mas marami, mas may pagkakataon. Talagang ayon sa sukat na ito. Kailangan nating punuin ang basket ngayon. Muli, walang laman ang basket. Hindi problema ang pain, lahat ito. Makakapagpasiya pa rin ang guro sa linya ng tubig. Nagbayad ako para sa kagamitan. Hindi para makinig sa iyo na pinapalaki ang iba. Magpatuloy. Isang beses na walang laman, isang beses na walang laman. Tatlong beses na walang laman. Hindi ito possible. Ang ninakaw ko lang ay mga tala. Hindi ang mga mata ng guro. Ngayon ay sinasabi mo ito. Gusto mo bang ipasa sa akin ang responsibilidad? Sweldo ng mga kapatid naming Dai. Pwede bang magbayad muna ng bahagi? Wala pang nailalabas na kalakal. Anong panggagalingan ng pambayad? Baka pwedeng itigil muna ni Meng Dai ng 2 araw. Huwag na munang mag-aksaya ng pera. Lalong lumalaki ang kanyang negosyo. Paano na ako kung titigil? Hindi na pwedeng ipagpabukas ang bayad sa langis na ito. Kailangan pa rin ang bayad mo sa Feng Hang. Hindi ibig sabihin na malaking barko ay walang utang. Hindi tayo magbabayad ngayon. Bukas hindi magbibigay ng langis. Naghihintay na ang pamilya ni Meng Dai ng pera. Hindi pwedeng palaging ipagpapaliban ang sahod. Hindi pa ako sumusuko. Nagmamadali kayong hatiin ang pera. Meng Dai, itigil mo na ang pagpiga. Nawawala ang tiwala ng tao. Dahil sa iyong sirang libro. Nawala na ang aking kita. Meng Nian, itigil mo na ang pagsunog ng pera. Meng Dai, itigil mo na ang pagsunog ng pera. Hindi na kayang suportahan ng Danyun Ho. Hindi na kaya. Dahil sinunggaban ni Chen Hai ang mga kliyente natin. Hindi sinunggaban, matibay lang ang mga kargamento nila. Ngayon, kailangan nating ayusin ang mga butas. Hindi ko kayang ayusin ang mga butas. Kung ganon, hayaan nating mag-leak din ang kanyang barko. Noong mga nakaraang biyahe ni Liu Dai, aksidente lang yun. Nandyan pa rin ang pundasyon ng Feng Hang. Nasa ilalim na. Saan ang kargamento?
Sa susunod na biyahe, tiyak na makukumpleto. Hindi ako nandito para magpabilis ng kargamento. Nandito ako para tapusin ang pakikipagtulungan. Sunod-sunod na walang kargamento. Hindi matatag ang kalidad. At pinapapaghintay mo pa ako sa susunod na biyahe. Si Liu Dai ay nagkataon lamang. Huwag kang magpaloko sa kanyang kargamento. Oh, talagang nahihiya ang Feng Hang ngayon. Sa hinaharap ang aking high-end na linya, ay bibigyang prioridad ang iyong kargamento. Maaari kong ibigay ang kargamento, pero ang dami ay dapat ayon sa kondisyon ng dagat. Huwag basta-basta mangako. Gusto ko ng ganitong usapan. Kung may lakas ng loob na magsabi ng hindi, saka lang tayo makakapag-partner ng matagal. Arehistro ang order. Suriin ang mga produkto gaya ng dati. Suriin ang mga produkto gaya ng dati. Kung wala na ang kliyente, pwede tayong makipag-usap muli. Huwag nang pilitin. Pag-usapan natin kung paano niya kinuha ang aking mga kliyente, ang aking mga tauhan at ang aking dangal. Dahil umaasa siya sa barko para sa kabuhayan. Hayaan nating hindi makalutang ang kanyang barko. Unang-una, ibigay mo sa akin ang kargamento mo ngayon. Nandito na ang sasakyan ko. Walang silbi kung sino ang mauna. Suriin ang kargamento, ayusin ang listahan, at mag-load ng mga bagay ayon sa pagkakasunod-sunod. Isa-isa tayong magparehistro. Huwag magdikit sa malamig na bodega. Hindi ko ibebenta ang hindi sapat ang aktibidad. Hindi ko ikakarga ang sasakyang hindi nakapwesto. Maaari akong magtaas ng presyo. Ang pagtaas ng presyo ay hindi makapagbibigay buhay sa patay na kalakal. Sino man ang masira ang reputasyon, walang susunod na order. Magandang alituntunin ito. Susundin ko ang proseso mo. Ngayon, hindi lang siya may mga produkto. Pati mga patakaran ay naitatag na. Ang susunod na batch ay susunod sa pamantayang ito. Kampante ako. Tandaan ang mga patakaran. Huwag magulo dahil sa pera. Lalo siyang nagiging maayos. Mas gusto kong sirain ito. Bakit siya ang nakatayo sa tabi ko? Sa panig ni Meng Tae at Liu Tae, pwede pa silang mag-usap. Mag-usap. Ngayon, mas parang boss pa siya sa pila kaysa sa akin. Meng Tae, alam mo naman. Ang Feng Hang dati ay umaasa sa master. Uulitin mo pa. Hindi sapat ang mga nakaw na tala. Ang kulang sa Wine Voyager ay ang kanyang mga mata. Kaya't papakitaan ko siya na wala siyang barko na may andar. Pupunta tayo sa abandonadong daungan mamaya. Bigyan ng aral ang Wind Snow. Babasagin ang barko o magpapahintulot ng takot. Huwag masyadong halata ang pagkabasag. Para hindi siya makaalis sa dagat bukas. Ngayon ng gabi, wala kang narinig kahit ano. Hindi masisira ang barko. Hindi pa rin masisira ang pang-akit. Talagang gagawin ni Meng Dai ito hanggang dulo. Inaalis niya ang aking kabuhayan. Huwag mo na akong sisingilin na siraan siya. Ito, Chen Hai. Bukas, amoyin mo ang masamang amoy at umiyak ka. Paglabas ng dagat bukas, lahat ng isda ay iiwas sa inyo. Sino iyan sa labas? Ah! Sino ka? Huwag mong hawakan ang pain. Umalis ka dyan. Huwag makialam. Ah! Kuya Hai. Pangatlo, si Meng Defa ang nagsugo sa'yo. Hindi mo gustong sirain ang barko. Gusto mong sirain ang buong dagat. Huwag mo nang pagbintangan ako. Hai Je, okay lang ako. Sino ang nag-utos sa'yo na galawin ang bangka ko? Longji. Nandito lang ako para tingnan ang bangka. Tumingin sa bangka, dala ito. Nasaktan ba ang buto? Hindi naman, pinush lang ako ng batang ito. Ang bagay na ito sa bait bucket ay hindi lang basta nasira. Anong mangyari? Kung ilulubog sa dagat, masisira ang linya ng tubig. Maaari rin magdulot ng gulo. Hindi ko alam. Pinayuhan lang ako ni Meng Tae na magbanta at magbanta. Halos isawsaw mo na ang buong dagat sa tubig. Bakit nandito pa silong sa pier sa ganitong oras? Kung gusto mong makipagkumpetensya, sige lang.
Huwag kang mag-alala, sa susunod na masira ang dagat, hindi na ako magpapakita ng awa. Huwag mo akong takutin. Hindi ko alam kung ano ang dala niya. Sana nga hindi mo talaga alam. Tungkol kay Mengdae at sa pangatlong kapatid. Hindi ba kailangan mo ng pera para sa pag-aaral ng kapatid mong babae? Bakit mo binanggit ang kapatid kong babae? Tulungan mo akong ayusin ito. Ako na ang bahala sa bayad niya. Ito ay tungkol sa amin. Huwag mong gawing usapin siya. Tumutulong lang ako sa'yo. Gusto mag-aral ng kapatid mo. Anong panggastos ang gamit mo? Pwedeng dumating ang pera ngayon. Pero kailangan ko ang tunay na reseta ni Chen Haizen. Nagsinungaling na ako sa kanya minsan. Kuya Hai, lahat ng tatlo ay napipigilan ni Dragon. Sino pa ba ang lalaban? Hindi lang basta gagamit si Mengdefa ng isang maruming taktika. Nagdududa ka kay Muto. Sana hindi siya. Magbantay ka ngayong gabi sa barko. Babalik ako para kumuha ng ilang bagay. Nandito na ako. Huwag kang bumalik na walang dala. Naghihintay pa ng kumpirmasyon ang pera ng kapatid mo. Ito na ang huling pagkakataon. Sana ito na ang huling pagkakataon. Kaya mong nakawin ang papel, pero hindi mo kayang nakawin ang sitwasyon sa dagat. Kahoy, ito na ang huli mong pagkakataon. Kung babalik ka talaga, aakayin ko na lang na hindi ka dumaan. Kung aabot ka, wala nang guro at estudyante. Walang problema dito sa bangka ni Haije. Lalabas lang ako sandali. Walang tao sa bahay. Mag-ingat sa bangka. Ikaw lang mag-isa lalabas. Gusto mo akong pumunta. Huwag na, may mga bagay na kailangang piliin niya mismo. Huwag mag-antala, kunin mo na ang bagay at umalis. Guro. Pasensya na. Guro, wala na akong daan. Hanapin mo ang resipe at umalis na. Huwag kang magpakabait sa kanyang bahay. Ito ang unang pagkakataon ng guro. Dinala niya ako sa barko. Nananatili pa rin siya. Matutong lumabas sa dagat. Mas mahalaga, matutong maging tao. Guro. Talagang pasensya na sa iyo. Paano nangyari na sobrang halata? Hindi na makakapaghintay ang kapatid mong babae. Alam ko. Huling pagkakataon. Talagang huling pagkakataon. Guro. Bukas ang drawer. Nakita rin ang crab whistle. Kung gusto mong umalis, gawin mo ito bago ako makapagbalik ng tingin. Ito ang unang pagkakataon mong sumakay sa bangka. Hindi mo alam kung paano itali ang lubid. Ako ang nagturo sa iyo ng hakbang-hakbang. Tinuruan kita kung paano maghanda ng pain. Hindi ito para gamitin laban sa dagat. Ngayon, ikaw ang pumili. Sa huli, kinuha pa rin. Kiang, bukas sino ang magtatanong tungkol sa resipe? Sabihin mo na lang na may nawala sa bahay namin. Haije, sinadya mo bang ipakuha sa kanya? Ibigay mo dito. Pera. Nangako ka. Chen Hai. Ngayon, wala ka nang maitatago. Ito pala ang itinago niya. Mas detalyado ito kaysa sa iyong tala. Ngunit masyadong maayos ang pagkakasulat. Parang sinadya niyang ilagay ito dito. Ninakaw mo ito pabalik. Nagsimula na namang matakot. Hindi isusulat ng guro ang pinakamahalagang bagay. Nang ganito ka puno. Bukas, umaasa akong makabawi dito. Kinuha talaga ni Haije ang kahoy. Ang kinuha ay peke. Ang maling reseta ay maaaring magdulot ng problema. Makikita ito ng normal na tao at titigil. Hindi makakaya ni Mengdefa. Ngayon, sundin natin ito. Huwag nang magbago pa. Dapat si Mengtae mag-umpisa muna sa maliit na dami. Huwag agad-agad compress lahat. 3 beses na nating sinubukan, palaging walang laman.
Gusto kong ibalik lahat ng isang beses. Lakas ng hangin sa labas ay lumalakas. Kaya kong makuha ang kay Chenhai. Kaya ko rin makuha. Sobrang dami ng nakuha ni Mengday. Hindi ibig sabihin na mas marami, mas maganda. Kung nakakuha si Chenhai ng 20, ako, 3 beses ang kukunin ko. Talagang bagay na bagay. Sino ang natatakot, bumaba na tayo. Nakatigil na ang mga biyahe sa Mengday Dock. Ang pagtigil ng biyahe ay para sa mga duwag. Ngayon, aalis ka sa dagat. Kung may mangyari, walang makakapagtago. Ang pera ng kapatid mo, maaari kong ibigay o itigil ito. Sa panahon ng pulang babala, lahat ng barko bawal umalis ng pantalan. Si Mende ay baliw na. Talagang gusto niyang lumarga ngayon. Pigilan siya, huwag hayaang makalabas. Mende ay nag-red alert, bumalik na. Natatakot ka siguro na maghimagsik ako kaya mo ako nililimitahan. Lulunukin ng dagat na iyon ang barko. Yung prescription na hawak mo ay peke. Huwag siyang pakinggan na nanluloko sa'yo. Agad na magbabalik ang Feng Hang sa Hong Kong. Sabi ni Mengtai Chenhai, peke ang formula. Kailangan nating bumalik para mag-verify. Natakot siya na manalo ako. Siyempre, sinabing pek ito. Hindi tama ang bahaging ito ng dagat. Gusto bang habulin ni Haije? Ngayon, ang paghabol ay parang pagsusugal sa buhay ng ibang tao. Ano ang gagawin nila? Kung si Chenhai ay makakabalik ng buhay, makakabalik din ako. Si Chenhai ay pumasok sa pamamagitan ng linyang ito. Sundan mo ito. Ngunit ngayong gabi, mas malakas ang hangin at alon kaysa sa araw na iyon. Kaya niyang makabalik sa isang sirang barko. Bakit hindi kayang gawin ng Feng Hang? 1.1621. 1.7.6. Mali ang tunog ng tubig. Huwag munang magtapon. Ganap na iba ang sitwasyon sa dagat kumpara sa papel. Mukhang natatakot ka ngayon dahil may pag-amin ka pa kay Chenhai. Medyo kakaiba ang lasa nito. Ilagay ang 3 beses na dami. Kailangan nating bumangon ngayon. Hindi ito pang-akit ng alimango. Ito ay para tawagin ang mga bagay sa ilalim ng dagat. Ang gusto ko ay tawagin sila. Mas marami, mas mabuti. Ihanda ang lambat. Alainan. Hindi tama. Hindi ganito kabilis ang reaksyon ng alimango. Kung gagalaw, 3 beses ang halaga ko. Kung gagalaw, 3 beses ang halaga ko. Hindi ito amoy pang-akit. Parang masama. Hindi ito king crab. Sobrang magulo ng signal. Mas magulo, mas maraming dapat ipagpatuloy na taya. Mengday, kailangan bang hintayin ang resulta ng unang round? Ano ang hinihintay? Si Chenhai, ang lumalabas ay pera. Ang hinihintay natin ay utang. Kung tumama ito, siguradong puno na ito. Ang puno ng dragon ay hindi hihilahin ng pahalang. May humihila sa ilalim. Gusto mo bang putulin muna ang isa? Sino ang may lakas ng loob na putulin? Akin yan. Masyadong mabilis ang mga bagay na ito, hindi ito alimango. Ito ay mga mandaragit. Basta't nandyan pa ang haula. Itaas mo lang sa akin. May mga bagay sa ibabaw ng dagat. Tapos na, tinawag sila ng pain. Tunay na pating ang pating. Ang mga hawla at iba pang bagay ay para sa pangingilalim ng isda. Kapag tinanggal mo, mawawala lahat. Kumpanya ng lungsod ng Bihay. Kumpanya ng Bihay Nankun. Bundok. Kumpanya ng Bihay Machinery. Kung magpapabagal pa tayo, mapuputol ang kran. Hilahin mo ako, hindi ako naniniwala na hindi mo ako mayahon. Hindi yan ang laman. Nagsisigat sila sa hawla. Hindi lang isa o dalawa, kundi isang grupo. Nasa ilalim pa ang haula ko. Naputol ang unang isa, naputol na. Ano to? Mas malaki ito kaysa sa grupo ng pating. Hindi na talaga pwedeng ipagpaliban pa ang pag-alis sa haula. Sira ang sonar. Huwag mong takutin ang sarili mo. 22.7. Nagbago ang hangin, nagsimula nang humampas ang alon. Ngayon, kung aalis tayo sa haula, kailangan nating may pagkakataon na lumabas sa red zone ng may hangin. Babalik pa rin ba o walang laman ang barko?
Ako ang nagbabantay dito, susubukan ko. Kung gusto mong mamatay, huwag mong dalhin ang ibang tao sa kamatayan. Kung maglakas loob kang putulin ako, papatayin ko ang kapatid mong babae. Yung perang dayuhan, putol na. Kung hindi pa rin magputol si Mengtai, talagang malulubog ang barko sa paghila. Malulubog na talaga ang barko. Ang hinihiling ng kapatid ko ay buhay na tao para mag-aral siya. Hindi pera ng patay. Baliktad ka ng kahoy. Ako ay nagliligtas ng barko. Si Mengtai ay uwi muna ng buhay. Kailangan putulin ang tali na ito. Hahayaang mong putulin. Hindi kita papayagang makasakay sa barko magpakailan paman. Wala na akong lakas para sakyan pa ang barko ni Chen Hai. Pero hindi pwedeng mamatay ang buong barkong ito. Subukan pa ulit. Sugat sa panlabas na bahagi. Nabutas ang panlabas na bahagi. Sugat sa panlabas na bahagi. Putol na. Pinagaan ng kaunti ang bangka. Lahat ng ito ay pera ko. Lahat ng ito ay pera ko. Ikaw, putang inang asong ulol. May isa pang piraso. Kung hindi mo ito puputulin, babaligtad pa rin ito. Putulin mo pa ang isa. Hindi kita patatawarin. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa hawla. Sa pagkakataong ito, hindi ako makikinig sa iyo. Kapag natapos na ang pagputol, agad tayong babalik. Matapos putulin, tumakbo na. Walang isang segundo na dapat sayangin. Ang kahoy ay aking kalakal. Aking pagkakataon para makabangon. Huwag na itong patagilid pa. Wala nang bangka. Sino ang may lakas na putulin ang aking haula? Hindi ko na kayang makipag-away sa iyo. Ayaw ko nang makasakit ng tao para sa iyo. Nakalipas na ang pagkakataon ng boss na bumalik. Imposible nang makahanap ng alon para makalabas. Nawala mo na ang huling pagkakataon. Hindi ako natalo, nandyan pa ang bangka. Hindi ako natatalo. Nawala ng presyon ang pangunahing makina. Hindi kayang suportahan ng backup na kuryente. Ibalik mo ang lakas ng makina. Hindi dahil hindi ka pinapakinggan ng barko, kundi dahil hindi ka na pinapayagan ng dagat. Paano ito nawala ng lakas? Bakit ganito? Ngayon, kailangan na nating iwanan ang barko. Huwag nang maghintay. Dumarating na ang alon. Hindi na kayang pigilan ng barko. Mabilis, tumalon na, hindi na kaya. Ito ang pinaglaban ko. Walang sinuman ang pwedeng kumuha nito. Hanggang dito na tayo. Ito lang ang kilala mo. Feng Hang 7. Chen Hai, tulungan mo ako. Nagkamali ako. Tulungan mo ako, sumusuko na ako. Ngayon mo lang naisipang tawagin siya. Dumating kayo sa tamang oras. Agad na suriin ang pinsala sa barko. Pumasok ang Feng Hang sa red zone ng labag sa batas. Tanggihan ang bayad. Matagal na akong nagbabayad ng insurance. Sinabi ko na noon pa na hindi pwedeng tanungin ang bahagi ng dagat na iyon. Ang bagyo ay isang natural na kalamidad. Hindi ito ang aking kasalanan. Bago ang kalamidad. Unang lumampas ka na sa hangganan. At gumamit ka pa ng bawal na pandukot. Nagkaroon ng aksidente ang Dagid Ho dahil sa labag na operasyon ng IENS. Pakipagtulungan sa investigasyon. Gusto ko lang makasabay sa panahon ng pangingisda. Bumalik na ba ang hangin sa dagat? Huminto na, nalunod na ang Danyin Ho. Hindi dapat mang insulto sa dagat. Sa kalaunan, kukunin din niya ang utang. Tandaan ko na. Noong sinabi ng tatay ko na pwedeng palitan ang barko. Hindi pwedeng palitan ang puso ng tao. Pero ang puso ng tao ang pinakamahirap panatilihin. Kaya kailangang panatilihin kahit mahirap. Nadapa sa maling daan. Kahit gaano kalaki ang barko, hindi pa rin makalapit sa pampang. Sa tuwing lalabas tayo sa dagat, ako muna ang magbibigay pugay sa dagat. Hindi na kayang ayusin ang barko. Kaya gagawa na lang tayo ng bago. Hanggang sa frame ng bagong barko. Naghihintay na lang tayo sa pangalan mo. At tatawagin natin itong Wind and Snow. Pero magdadagdag tayo ng salitang bago. Huwag kalimutan ang mga lumang ugat. Makakahanap ng bagong daan.
Hindi ko makakalimutan ang ugat. Huwag ipagsiksikan ang sakit sa iyong tiyan. Hintayin ang bagong bangka. Dadaling kita para makita. Lumubog ang lumang bangka. Kailangan pa ring magpatuloy sa daan. Mas matibay ang barkong ito kaysa sa lumang Feng Shui. Bago ang barko. Pero ang mga patakaran ay luma pa rin. Kailangan itong ibalik. Huwag itapon ang ugat. Kailangan mong isabit ito ng iyong sariling kamay para makilala. Nakaschedule na ang mga order hanggang sa susunod na buwan. Lahat ay naghihintay sa iyong asul na alimango. Kahit gaano kalaki ang dami. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya. Ngayon, susundin natin ang mga patakaran, ako ang magbabantay. Ang bagong Wind and Snow ay magbubukas ng unang lambat ngayon. Ibigay mo ang utos. Suriin muna bago umalis ang barko. Huwag palampasin ang kahit anong hakbang. Ito ay hindi isang karaniwang kanal sa dagat. Ito ay isang malalim na dagat. Sabi ng mga matatanda, doon may mga barkong pumapasok pero walang umahon. Nakatago roon ang mas malaking bagay. Biglang bumaba ng matindi ang tubig. Parang may isang bahagi na walang laman sa ilalim. Parang may isang bahagi na walang laman sa ilalim. Mula sa gilid ng malalim na dagat hanggang 7. Huwag nang ipitin pa. Huwag munang bumaba sa lungga. Maglibot muna sa paligid. Parang hindi ito lugar ni Chenje para manghuli ng alimango. Yung ulap na iyon ay hindi nawawala. Parang may nagbabantay. Sinasabi na sa ilalim ng higanteng puok. May ginto at mga emperador na alimango sa malalim na dagat. Sabi man daw ang mga alamat. Kailangan pa rin sundin ang mga patakaran. Baka mas mabuting umuwi na muna. Hindi ito basta-bastang panganib. Kung papasok ka, sasama ako. Pero mag-isip ka muna ng mabuti. Hindi ito sakop ng limitasyon. Hindi kami nagsusugal, naghahanap lang ng katotohanan. Ang snowstorm ay papunta sa malalim na dagat. Pero hindi niya makakalimutan kung paano bumalik. Sa harap ni Chen Hai ay ang outer zone ng Great Abyss. Hindi ito para sa pagpapakita ng lakas. Hindi ako nandito para magyabang. Nandito ako para maunawaan ang daan.